Nagsisimula na ba ang mga huling araw? Pahayag, chapter 13, verses 16 to 17. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ang talatang ito ay naglalarawan ng maling propeta ng pagpapatupad ng marka ng hayop o mark of the beast. Ito ay nagmula sa isang salitang Grego, ang charagma, na ginagamit upang mailarawan ang pagtatatak ng mga hayop. Ang layunin ng marka na ito ay upang makilala ang may tatak bilang isang matapat sa Antikristo. Ang iba pang mga pahayag sa aklat ng Apokalipsis ay malinaw na ang mga tunay na mananampalataya ay tatanggihan ang marka na ito. Ito naman ay nakasulat sa Apokalipsis chapter 20 verse 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumasamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sinasabi din sa banal na kasulatan na ang mga tumatanggap naman ng mga tatak na ito ay sadyang tinatanggihan ng Diyos at ang kanyang ebanghelyo. Ito ay ayon sa Pahayag chapter 14 verses 9 to 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napapailang lang magpakailanman, at sila'y walang kapanghingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sinong nang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Sa madaling salita, ang marka ay hindi isang bagay na ang mga walang kasalanan na mga tao ay malilinlang sa pagtanggap. Ang ilan ay nag-iisip na ang paglipat pagtungo sa isang lipunan na walang cash o hindi kagagamit ng pera bilang pangbayad ay nagpapahiwatig sa kahulugan ng marka ng hayop. Ang mga credit card at debit card ay tinatanggap bilang kapalit ng cash o ng pera sa maraming mga pagkakataon. At sa pamamagitan ng isang credit card ay maaari ka nang bumili ng kahit ano. Sa ilang mga kaso, ang mga RFID chips o iba pang mga form na katulad nito ay maaaring maiugnay sa personal na data at bank account. Ang mga ito ay maaaring itanim din tulad ng sa kamay o sa noo. Ang mga talatang nabanggit ko ay maaaring nagpapakita na kung paano maaaring papasok ang mga makabagong teknolohiya sa mga hulang ito. Hindi natin masasabing sigurado kung anong anyo o gamit ang marka ng hayop o mark of the beast. Ang banal na kasulatan ay hindi nagbibigay ng sapat na mga detalye upang matiyak ito. Gayunpaman, kung walang marka, ang buhay ng isang tao ay mapuputol mula sa modernong lipunan. Hindi siya makakabili ng pagkain o makakakuha ng medikal na atensyon o makahanap ng kanlungan o magbenta ng anupaman. Ang pagpapatunay ng marka ng hayop sa mga tao ay magiging isang hindi kapanipaniwalang masamang gawa.
Nauugnay din ang talatang nabanggit sa pangalang nakalagay sa marka o ang bilang ng pangalan ng hayop. Ipinakikilala ito sa Taludtod 18. Ito ang antanyag at ang madalas na pinagtatalunan na bilang na 666. Kung bakit ang talatang ito ang ating pinapaksa ngayon ay dahil sa isang lumabas na balita. Ito ay ang libo-libong mga tao sa Sweden ang naglalagay na ng mga microchip sa ilalim ng kanilang balat upang mapalitan ang mga ID cards. Masasabi ba natin na ang balitang ito na nagmula sa businessinsider.com ay maaaring hudyat na sa pagsisimula ng mga huling araw? Halos 3,000 mga tao sa Sweden ang nagpasok ng microchip na halos kasing laki ng isang butil ng bigas sa ilalim ng kanilang balat sa nakaraang 3 taon. Ito ay iniulat ni Agence France Presse. Ang teknolohiya ay unang ginamit sa bansa noon pang 2015. Ang mga implant ay nakatulong na palitan ang pangangailangan para sa isang host o sa nakabitan nito sa pang-araw-araw na mga pangangailangan. Ang microchip ni Ulrika Selsing na nasa kanyang kamay ay pinalitan ang kanyang gym card at key card. Kaya kapag siya ay pumapasok sa lugar ng kanyang trabaho, ang 28 taong gulang na taong ito ay itinatapat na lamang ang kanyang kamay malapit sa isang maliit na kahon at itatype lang ang isang code upang mabuksan ang mga pintuan. Noong nakaraang taon, ang state-owned SJ Rail Line ng SJ ay nagsimulang mag-scan sa mga kamay ng mga pasahero na may biometric chips upang mangolekta ng kanilang pamasahe sa tren habang sila ay nakasakay. Walang teknolohikal na dahilan na ang mga chips ay hindi maaaring magamit upang bumili ng mga bagay tulad ng isang contactless credit card. Sinasabi ring ang pamaraang ito ay parang katulad lang ng pagtusok ng isang hiringgilya ng iniksyon ng maliit na tilad sa kamay ng tao. Ang biohacking o ang pagbabago ng mga katawan na may teknolohiya ay dumarami na ang mga taong nagsisimulang gumamit ng mga tech na isinusuot tulad ng Apple Watches at Fitbits. Mga 4 na taon na ang nakalilipas, nagsimula ang pag-organisa ng grupo ng Bionifiken Biohacking sa Sweden kung saan ang mga grupo ng mga tao ay nagsisingit o nagpapasok ng mga chips sa kanilang mga kamay. Ang mga bansang kabilang dito ay ang US, UK, France, Germany at Mexico. Katulad na lamang ng 50 empleyado sa kumpanya ng vending machine ng Wisconsin ng 3 Square Market na kusang sumang-ayon na ipasok o injeksyonan sila ng mga microchip sa kanilang mga kamay na maaari nilang magamit upang bumili ng merienda, mag-login sa mga computer o gamitin ang photocopier. Ang tagapagtatag ng Bionifiken na si Heinz Schaublad ay sinabi sa Tech Insider noong 2015, ang katawan ng tao ay ang susunod na malaking platform. Ang konektadong katawan ay mayroon na isang penomena at ang mga implant na ito ay bahagi lamang nito. Dinagdag pa niya, ina-update natin ang ating mga katawan sa teknolohiya sa malaking bilang sapagkat lahat ng mga suot natin ngayon ay magiging implantable na sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Nakakatakot bang isipin na ang nakasulat sa Biblia sa libro ng Pahayag, chapter 13, ay parang nangyayari na? Ito na ba ang pagsisimula ng mga huling araw? Ang mga bagay na katulad nito na nagaganap sa ngayon ay masasabi na ba nating tanda na ipinahihiwatig sa atin? Hayaan niyo pong mag-iwan ako ng isang mensahe mula sa Pahayag,
chapter 16 verse 15. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakabihis na. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. Ang inyong mga kuro-kuro ay aking hihintayin sa aking comment section. At sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag nyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.